tayo po ay, ayan, nakakailang video na sa akin si Joy. Tayo po ngayong umaga ay muli ay mag-aaral sa ng Panginoon. Buksan po natin sa Lucas chapter 17. 12 to 14, 11 to 19. Lucas. Lucas 17. 11 to 19 po yun. 20 tuloy ako. 19 lang yung binasa ulit. Pwede po ba tayo magbasa? Kayo po 11. Tapos 12. Wala pala ako. Kayo po tayo lahat sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Sa English ko na po ako ang nakabukas sa akin, kaya ito na po babasahin ko. So kayo po ang 11, ako 12, 13, 14. Salitan po tayo. Ready? Ready na po? Okay, Luke chapter 17 verse 11. Basa po. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance. 13. Sabay-sabay. 14. When he saw them, he said, "Go, show yourselves to the priest." And as they went, they were cleansed. 15. 16. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. 17. Has no one returned to give praise to God except this foreigner? 19. Thank you, Lord. Salamat sa iyong salita. Pagpalain mo, Panginoon, ng iyong salita ngayong umaga. Kaya mo, Diyos, na mapakinggan namin mabuti ang iyong mensahe. Salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Yan po bang kwento na yan ay nabasa niyo na po or first time lang po nabasa o narinig o naikwento na? Sino po yung nakapakinig na niyan dati pa? Sino po yung ngayon lang nabasa? Lalo mga yun, ngayon lang nabasa? Okay, so ang kwento ng 10 ketongin. Okay. Ano po yung ating mga makikita pagdating po dito? So, pinamagatan ko po ito na along the way. Okay. Ano ba yung makikita natin? Ano ba itong ibig sabihin itong along the way? Ito po, senaryo na ito ang mga may keto, alam na natin lahat ito. Kapag may keto, cast out sila. Kapag may keto, talagang malayo sila. Hindi sila po pwede makihalubilo kahit kanino. Hindi sila maaaring lumapit. Pero yung iba nga, kapag daw nawakan ng isang may leprosy, yung mga bagay, hindi na lang pwedeng hawakan din yun. Parang sin na ito. No? Ano ba yung ito? Ito po yung nauubos yung lahat ng bahagi ng katawan mo. Isa siya, hindi ko matangin kung virus o bacteria na unti-unti kumakain sa laman. Ano po? Hindi mo alam kung saan magsisimula. Kapag may keto, hindi mo alam kung saan magsisimula kapag wala ng yung bahagi ng katawan. Sa daliri, sa tenga, pag malala, matatanggal pa yung tenga. Malala, nauubos to. And yung condition po nila na yun ay hindi kanais-nais. Nowadays, ang cancer nga po nakakalapitan pa natin, tama? Hindi tayo para mahawa. Sila, yung po mga ganitong tao, hindi nila, wala silang kasama talaga. They are cast out. May mga anak sila, may asawa, nakikita nila pero malayo
malayong-malayo. Maaari lang marinig yung mga tinig sa paligid nila, pero malayong-malayo. Yun na lang ang nangyayari. Yun na lang ang pakiramdam nila. At itong 10 ito, nung nakita nila naglalakad si Jesus, sumigaw sila. At ang sinigaw nila doon, Master, have mercy. Sabi doon sa ayan, Jesus, Master, have pity on us. So itong 10 ito, hindi naman malapit kay Jesus. Malayo. Malayo ito kay Jesus. They stood at a distance and called out in a loud voice. Para marinig sila, Jesus! Maawa ka sa amin! Jesus! Sabay-sabay yung 10. Yung 10 yun, hindi naman yung magkakamag-anak. They just gather together and then nalaman nila na si Jesus ay nalaman nila nagpapagaling at dumaan sa di kalayuan si Jesus at sumigaw sila upang sila ay mapansin ni Jesus. Ano po ang pinapatungkol dito? God, along the way, God's mercy meets you. Unang-una, yung habag ng Panginoon, yung awa ng Diyos, kakatagpuin ka yan along the way. Amen. Marami sa atin, hindi na naiintindihan kung ano ang ibig sabihin noong mercy, nung awa, yung habag ng Diyos. Sa yung mercy, kung ito ay ating pong makakontemplate, kung ating itong mabibigyan ng weight sa ating pananampalataya, napakalaking tulong ito sa ating buhay. Awa ng Diyos. Isipin ninyo, isipin natin, dahil sa awa ng Diyos, kaya tayo nakalagpas sa anumang problema natin sa buhay. Dahil sa awa ng Diyos, kaya na-receive natin ang ating kaligtasan. Dahil sa awa ng Diyos, kahit hindi tayo karapat-dapat, naririto tayo, tinatanggap at minamahal ng Lord. God's mercy is very compassionate. Inilalaan, iniaabot ng Diyos yung awa sa lahat ng tao. God's mercy is available for all. Kahit hindi ka karapat-dapat, kahit pabalik-balik ka na lang, kahit pa ikaw yung nagkakasala, nagkakamali, umaatras, bumabalik, alam ninyo, yung awa ng Diyos, nasa atin pa rin. Amen. And that mercy will give us hope. Yung mercy na yun, yun yung nagdadala sa atin, may pag-asa pa ako. Yung mercy na yun, yung awa ng Diyos na yun, yun yung nagbibigay sa ating buhay ng pag-asa na may mangyayari pang maganda. Amen? Sa ating mundo, napakahirap humingi ng awa sa mga tao. And most of us, ayaw natin ang kinakaawaan. Ako po, ayaw ko nang kinakaawaan ako. Diba? Marami. Pero iba nun sa bahagi ng Panginoon. Kapag sinabi natin sa Panginoon, Lord, have mercy, Ama, pahingi ng awa. Ibig sabihin, kailangan natin siya. Kapag ibinukaan ang bibig natin ng pahingi ng awa, Panginoon, ibig sabihin, kailangan mo ang Diyos. Amen? God's mercy is abundant. Punong-puno. Hindi natitigil, hindi natatapos. Yung 10 leper na yon, hindi natin alam kung ano ang kondisyon nila. Hindi natin alam kung ano ang kalalagayang espiritual nila. Pero hindi tumitingin ang Diyos doon. Kahit ano pa yan, basta ang isang tao humingi ng habag at awa sa Diyos, kanya itong aabutin. Kanya itong
ilimit. Amen? Abundant, hindi na umuubos. Amen? Tayo, di ba, minsan sa tao, ubos ng awa. Nauubusan na ako. Pero ang Diyos, hindi na uubos ang awa sa atin. Amen? Grabe! Kung maintindihan naman yung habag ng Diyos, yung awa ng Diyos sa atin, hindi ka mahihiyang laging humingi o lumapit sa Diyos kasi punong-puno siya ng awa. Kaya lang madalas, kaya tayo nahihirapan lumapit sa Diyos, naiisip natin baka ubos na ang Diyos sa atin. Hindi na naman bigyan ng awa. No! God's mercy is abundant. Sobra-sobra. We cannot contain His mercy. Ganun yung habag. Ganun yung awa ng Diyos. His mercy will restore and carry you. Amen? Ano pa ba ang meron sa buhay mo na nahihirapan ka? Anong relasyon ang hindi na maganda? Anong sa sarili mo na hindi na tama? Mayroon kang mga nasa puso, nasa kalooban, na hindi maabot-abot o hindi anong tawag doon? Hindi mapunong-punuan. Hindi mapunong-punuan. Somehow, lahat tayo dito, meron tayo sa puso natin na walang may alam kundi ang Diyos. Amen. Meron tayong ginagamot sa ating sarili. Meron tayong battle sa puso natin. Meron tayong emptiness dyan. Na tanging ang Diyos lang ang may alam. At ang tanging kailangan lang natin ay humingi ng awa para ma-restore ang anumang bagay na yan. Hindi. Because God wants us to be whole. Gusto ng Lord buo tayo. Gusto niya lagi, hindi ka kulang. Gusto niya buo sa bawat pagharap natin sa Kanya. Sa bawat challenge natin sa buhay. Gusto ng Panginoon buo ka para kaya mong harapin ang lahat. Amen. God's mercy will restore and carry you. His mercy is ready to receive you. Today, tomorrow, and every day. Ngayon, bukas, at araw-araw, handang-handang akapin ka ng Diyos sa Kanyang awa. Amen po? Gusto niyo po ba ng awa ng Panginoon? Sabi po dyan, Lamentations 3:22. Wala pala ako dyan, meron. Lamentations 3:22, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen. Araw-araw, bago. Kaninang umaga, pagising mo, hindi maganda. May bagong mercy. May bagong, this is Sister Mercy. Araw-araw may habag. Araw-araw may bagong awa. Bawat araw, bawat gising natin, sapat at bago ang awa o mercy ng Diyos. Amen? Kahit pa kahapon o kahit pa kanina, hindi maganda ang isipan natin, sapat ang awa ng Diyos. Amen? Ano man ang kalalagayan mo, kahit ikaw pa ay distant sa Lord, lapit mo. Huwag kang umatras. Palagi ko yan sinasabi, huwag tayong umatras sa Panginoon. Gaano man ang hirap ng buhay, gaano man kasakit ang nangyayari, huwag aatras sa Panginoon. Kasi sapat ang habag niya. Yung awa ng Panginoon, yung awa ng Diyos ang magdadala sa iyo ulit pabalik sa Kanya. Amen? Kailangan natin ang habag ng Diyos. Today's mercy are for today's trouble. Tomorrow's mercy are for tomorrow's trouble. Ibig sabihin nila, yung ngayon, sapat ang awa ng Diyos sa iyo ngayon para matapos at anuman nangyayari sa iyo. Bukas, panibagong mercy ulit. Sa isang araw, panibagong mercy ulit. Grabe ang Diyos. Yan yung nakita
regardless ng kung ano man ang katatayuan nila, kung sila man ay kalahi o hindi, inabot ng Diyos, ang Diyos ay naawa at sila'y pinagaling. 10 po yung pinagaling. Hindi nag-regard ng Lord, tatlo lang ang pagagaling ko kasi 3 lang itong matuwid. At 5 lang ito, itong 5 lang itong pagagaling ko kasi sila lang yung marunong magpasalamat. Itong 2 ito ay walang pagagaling ko kasi sila lang yung nag-church. Itong 7 na to, sila ang pagagaling ko kasi sila yung magiging umattend ng prayer meeting. Hindi gano'n. Pinagaling niya kasi bakit? Ang Diyos, aabutin ka sa anumang kalalagayan mo ng awa niya. Kasi yung awa ng Diyos, yun ang ibig niya mag-draw palapit sa Kanya. Yung awa ng Panginoon, yung mercy ng Diyos sa atin, sana yun yung magdadala sa atin papalapit sa Diyos. Nawa yung awang binibigay ng Diyos sa atin, yun yung magdadala sa atin para hindi tayo tumalikod at lalo pa magpakalinga sa Panginoon. Amen? Yung awa ng Diyos, yung pa yung magpapatatag sa atin para lalo tayo makipag-fellowship at sumama sa kapwa natin mananampalataya. Yung awa ng Diyos sa atin, sana yun yung maramdaman mo na mag-drive sa'yo para magpatuloy sa paglilingkod. Amen? Yung awa at habag ng Panginoon, sana yun din yung magdala sa atin para lalo natin siyang isik deeper. Mas malalim, mas malapit, mas gumagalaw, mas kumikilos na paglapit sa Panginoon. Amen? Amen. Let's dive on God's Word. Let's dive doon sa awa at habag ng Panginoon. God's mercy will meet you sa atamang sitwasyon. Maaari, maganda ang sitwasyon natin ngayon. Everything is provided. Everything goes well. But we need God's mercy even if our situation is good. And even sa hindi magandang sitwasyon, kailangan ng awa ng Diyos. Kasi nabubuhay tayo araw-araw dahil sa awa at habag ng Diyos. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon dahil siya ay Diyos na puno-puno ng awa. Hallelujah! Salamat, Panginoon! Salamat! Let's be recipient of God's mercy. Huwag natin itulak. Huwag natin ilayo ang sarili natin. Tanggapin natin yung habag ng Diyos. Tanggapin natin yung mercy ng Lord. Kailangan kasi natin to. Amen? Kailangan natin to. Hindi tayo kaawa-awa. Bakit? Dahil may awa ang Diyos sa atin. Hindi tayo kawawa. Naalala ko po, may sabi ko, ang pinaka-worst na, ang pinaka-mahirap na tao ay yung mga tao hindi marunong magpasa. Kasi marami ng maluloko. Sa mundo ngayon yan po yung nangyayari. Dahil hindi sila marunong magpasa, may manloloko sa kanila. Yun po yung nakakaawa na talaga. Kaya, matutong magbasa. Pero tayo, ano man ang kanalagayan, nasunugan, nawalan naman sa buhay, naging ulila, may sakit, kung ano man. Grabe yung awa ng Lord eh. Grabe yung nag-put you there na walang tulong niya. Pinahihintulungan ng Diyos. Okay. Mga pagsubok ay pinahihintulutan. Hindi niya ibinibigay, pinahihintulutan. Okay, daanan mo. Di ba po si Hope, lahat, natanggap niya. Pinahihintulutan ng Lord. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon, makita natin sa kabila ng mga pagsubok na yon, na andyan pa rin siya. Mag-work sa sayo. Amen? God's mercy is full. Punong-puno, abundant. Next, pangalawa, ano po ang makikita natin dito? Along the way, obedience comes first. Yan.
So, yung pangyayari po sa 10 ketongin, kakaiba. Kilala niyo po si Naaman? Okay, si Naaman po, meron din siyang leprosy, ketongin siya. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, lumublog na ilan? Ilang beses doon sa ilog? 7 times. Diba? Eh, commander siya. So, commander siya, mahirap sa kanya para sumunod. Okay? So, dito, yung 10, hindi nila narinig kay Jesus that you are healed. Di sinabi, kahit hindi lumapit si Jesus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hanggang sa 10 to. Sa 10, pinagaling ko na kayo. Hindi ganon. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, you go to the priest. Ano po yun sa Luke 17:14-15. Meron ba ako dyan? When he saw them, said, go, show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed. Okay, sa 14. Yun ang banggit ng Panginoon, humayo kayo. Pumunta kayo doon sa pari. Ipakita niyo ang inyong sarili along the way. Ibig sabihin, hindi outright, habang nakatayo sila, hindi nila nakikita yung paggaling. It's along the way. Inutusan sila ng Panginoon na lumakad, humayo kayo, pumunta kayo doon sa priest. At mga pari po doon, yung mga priest doon, sila lang po yung may magsasabi that time na ikaw ay pwede na makihalubilo sa mga tao na na malinis ka na free ka na sa anumang virus, hindi ka na makakaawa. Maaaring sa buketong na yun, nag-iisip, si Jesus naman, o itong master na to, bakit naman hindi lang sinabi, pinagaling na kami ngayon? Bakit naman? Kailangan pa namin pumunta. Pero alam niyo po kung anong meron yung 10 yun. Dahil sa desperation nila, kahit anong sabihin ni Jesus that time, gagawin nila. And I believe in that. Tayo, di ba? Kapag tayo nasa sulok na, nasa sukdulan na, parang, Lord, ano? Gagawin ko! Ilabas mo lang ako dito! Ikahon mo lang ako dito! Ibig sabihin, kailangan natin sumunod para may milagro. If we want miracles, we need to obey. Amen. Walang nangyayaring kaayusan o doon sa panalangin mo kung wala tayong naririnig at hindi tayo susunod. Yung 10 ito ay buong tiwala. Na doon sa sinabi ng Panginoon na sila ay humayo, may mangyayari. Buo sa puso nila, nagtitiwala sila kay Jesus na kapag sinunod nila yung sinabing humayo kayo, lumakad kayo, may mangyayari along the way. Church, kung may hinihintay kang miracle, may mangyayari along the way. Pero may prerequisite, may pagsunod na kailangan. Obedience first. Kailangan sumunod. Naalala niyo doon tayo yung bata. Kapag sumunod ka, pagbalik mo, meron. Sumunod ka muna. Saan ka ito ibibigay sa'yo? Di ba gano'n? Inuutusan ka. Mamaya yung ano? Bibigyan ka ng pera, sumunod ko muna. Punta ka muna kay ganito. Tama sa mga magulang. Obedience first. Gusto na magulang. Tapos pagbalik mo, hindi naman tinutotoo. Kailangan mo sumunod muna. Same with the school. Kailangan mo sumunod sa teacher. Pag hindi, rin na. Diba? Sumunod. Ganon din sa atin sa pananampalataya. Sumunod muna para makita ang himala. Amen? Amen? Sa pagsunod natin, doon natin may experience yung
magsunod o magbigay. Katulad ni Peter. Si Peter po ay isda. Magaling talaga yun. At alam ni Pedro na sa gabi maraming isda. Pero ano yung sabi ng Lord sa kanya? Umaga na yun. Magadaling araw. You cast your net on the other side. Doon mayroong huli. Si Pedro, di ba? Bakit kaya ganoon? Ako makingisda. Ano? Uhuli kaya ako ito umaga na. Siguro paggabi, naisip ko lang ito. Joke lang dito. Baka tulog yung isda paggabi, kaya mas pinakakahuli. Hindi ba kagalaw? Naisip ko lang bigla. Pero hindi. Doon pinadala. Di ba kakaiba ang Lord? Ano nangyari? Hindi na nga niya mahila yung isda. Hindi niya na mahila yung rambat na mabubutas pa nga. Ibig sabihin, ang Diyos kapag nagbigay sa atin ng utos, gusto mo umalis yan, gusto mo makakita ng miracle, makinig ka, ito yung gagawin mo. Kahit contrary sa gusto mo. Ne? Yung limang tinapay at dalawang isda. Oh, di ba ka? Paano yun? Ipagmutmut daw yun. 5 lang din yun at 2. Pero anong nangyari? Kakasya ba ito, Lord? Sumunod ka muna. Basta ibabigay mo yung 5 tinapay at 2 isda. Nagkasya, sumobra pa. Amen? Grabe ang Lord. Yung, wedding. Kailangan, pag kasalan pa sila yung mga ikakasal dito, mga isang linggo ba ang kasalan? Isang linggo ba ang kainan? Yung miracle ng Lord that time, wala nang alak. Anong ginawa ng Lord? Pinautos. Punuin mo ng tubig yung mga banga. Lord, alak nga kailangan. Bakit tubig ang pinapalagay mo? And that water turned into wine. Diba? Kaya ng Lord yun na-produce ng wine that time. Pero sabi ng Lord, tubig. Kasi hindi yung item doon or hindi yung bagay ang pinignan ng Lord doon. Yung pusong sumusunod. Amen. Yung miracle talaga nakabase sa ating pagsunod. Amen? Gusto mo mga restoration, gusto mo ng breakthrough, pero kamusta ang pagsunod mo? Umaatras, babalik, atras. Ay, nagchat-chat na sa paggaling ko. Ano na nangyari? Hindi na nakaalis sa pwesto. Di ba po at chat-chat ay hindi mo umaalis? Kaya na nagchat-chat. Huwag tayong chat-chat sa paggaling ko. Tuloy na tuloy. Obedience comes first. If it requires obedience for miracle, if you've been asking the Lord for a miracle, check inside your heart. Baka may pinapagawa na ang Diyos na kailangan mo sundin. Ito po yung madalas na kulang sa atin, yung makinig kung ano ang gustong gawin. Mas maraming panahon, we're praying, Lord, kailangan ko to, Lord, ganito, Lord, ganyan, Lord, ganyan. Then, Amen. Lord, kailangan! Nung hindi mo na narinig, anak, may sasabihin pa ako, ito yung dapat kong gawin para mangyari yan. Lord, hindi naman pinapagawa mo, hirap-hirap naman Sabi mo, makipagbati ako dun sa kumari ko. Sabi mo, makipag-ayos ako dun sa kaklase ko. Yes! Yun ang kailangan para yung breakthrough. Para makita mo kung ano ang mangyayari. Sometimes, nasa harapan naman talaga natin yung kailangan natin Kaya lang hindi natin nakukuha. Kasi yung puso natin nahihirapang sunod. Amen? Let's check our heart. Madalas, pwede natin dayain ang ating sarili, pero ang hindi ang Diyos. Kahit papaniwalain mo ang sarili mong sumusunod ka, ang Diyos nakikita mo. Mahabagin ang Diyos. Hindi ba siya yung nagko-condemn palagi sa atin? Lumapit ka lang, ang bilis ng Lord, lumambot ng puso. Yan ang maganda sa Panginoon Ang bilis ng mapalambot ang puso. Amen? Kaya gusto ng Panginoon lagi linis itong puso natin.
free sa mga angst, free sa mga unforgiveness, free sa mga fear, free sa mga anxiety and worries. Ang Biblia, tantad na ng maraming sinasalita sa atin kung ano dapat natin gawin. But we forget to follow lahat ng yan. Obedient comes first. Meron ka bang gustong miracle? Meron ka bang gustong pagbabago? Meron ka bang gustong gawin ng Diyos ngayon sa iyo? Sunod na tayo. Amen? May kasunod ba ako sa slide niya, di ba? Okay. Sabi doon sa verse, Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Obedience to God's word is a key element in experiencing miracles. Yun lang yung church. Mahirap ba sumunod? Ang natahimik ang lahat. Mahirap. Kasi may pride tayo. Mahirap kasi naging kontra sa ating gusto. Pero subukan natin. Subukan natin humakbang sa pagsunod. At makikita natin, Lord, gusto mo din yung ginagawa mo sa Kanya. Yung sumusunod na puso. Amen? Amen? Sa mundo natin ngayon, pahirap na ng pahirap, mahirap sumunod. Yung pinipili mo pa rin, mag-church kahit nagagalit na nanay mo, church ka ng church. Dahil ka lang nasa church, uy, hindi mo lagi. Uy, lumong ka na. Nasa church na lagi. Uy, hindi tayo lagi nasa church. May oras lang tayo nasa church, di ba? Okay? Mas marami pa ang oras natin sa Facebook o kaya sa trabaho. Ako, mas marami. Ako nga, katabihan ng church, hindi ako lagi nasa church. Yeah. Kailangan natin sumunod para tayo po ay maka-experience ng Himala. Your answered prayers will come as we obey. Amen? Pray tayo sa Glenn. Panginoon, bigyan mo kami ng puso marunong sumunod sa lahat ng oras. Puso, Panginoon, na nagpapakumbaba. Puso, Panginoon, na handa gawin, Panginoon, para makita namin ang mga breakthrough sa aming buhay. Minsan, Panginoon, maliliit lang. Ito namin hinihiling, pero hindi talaga namin makita. Hindi talaga namin maabot. Siguro kasi meron kaming hindi tamang ginagawa. Siguro kasi hindi kami sumusunod. Kaya create in us a heart na punong-puno ng pagsunod. Salamat, Panginoon. Last tayo, pangatlo. Along the way, gratitude matters. Ayan, ito na. Alam niyo po, habang ako'y binabasa ko ito, sabi ko, Lord, oo nga, parang ang sakit para sa iyo. Basahin po natin yung Luke 17:15 to 19. One of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner?" Then he said to him, "Rise and go, your faith has made you well." Nung akin po itong binabasa, masakit sa puso. Bakit? Naramdaman ko parang bigla ko naramdaman si Lord doon. 10 yung pinagaling, isa lang ang bumalik. 10 yung nakaranas ng kagalingan, isa lang ang bumalik sa Panginoon para magpasalamat. Diba tayo nga, pinulungan natin, hindi nagpasalamat, mapakasakit. Ito, Jesus yan. 10 yung pinagaling, isa lang ang bumalik at nagbigay honor sa Kanya. Sa puso ng Panginoon, our gratitude matters. Marami sa atin ang kakilala sa Panginoon, pero iilan na lang ang nagpapatuloy. Marami sa atin ang naligtas, pero iilan na lang ang naglilingkod. Anong nangyari? Parang yung tanong ng
Where are the others? Nasaan na ang iba? Nasaan ang iyong anak? Nasaan ang iyong kapatid? Nasaan ang iyong mga kaibigan? Nasaan sila? Are they saved? Kung ligtas sila, nasaan na sila? Yung isa doon na sinabi ni Jesus na bumalik, ito, ay, so para, naalala ko yung ginawa ko lang ng kwento sa sarili ko kagabi. Sabi ko, siguro habang naglalakad sila, di ba, bumalik. Parang, habang naglalakad sila, may titingin na siguro, uy, tingnan mo yung daliri mo, bumuna ulit. Uy, may ilong ka na. Uy, yung tenga mo na, meron na ulit, nabumunan pag yung tenga mo. Di ba po kasi siya, eto siya eh. So, nauubos yan, nawawala. So parang, habang naglalakad sila, papunta doon sa praise, naglalakad, diba? Uy, tingnan mo, meron ako yung liliit. Uy, oo nga, meron ka nang yung lalaki sa paa. Pero yung tenga ko, nakakabit na ulit. Di ba ba, yung ang saya-saya nila, habang unti-unting nabubuo yung katawan nila. Uy, yung iba, baka ubos na yung paa. Kasi gano'n yung leprosy eh, kinakain eh. Baka dalawang tenga, baka ito, kalahati na lang yung tenga. Yung ilong na dating matakos, naubos na naubos. Uy, tingnan mo, meron na ulit ng tulis, ang ilong. Yung 9 na yon, ang saya-saya nung nabuo at na-cleanse sila. Yung 10 na yon, masayang-masaya nung nakita lang ng unti-unting bumabalik yung ganda nila, yung kinis ng balat nila. Nabubuo sa puso nila yung makakasama ko yung pamilya ko, makakalapit na ulit ako, makakapagtrabaho na ulit ako, makakapag-function na ulit ako sa komunidad. Kasi nabubuo na ako, hindi na ako cast out. Yun yung nararamdaman nila. Yun yung kanilang pakiramdam na ang saya-saya nila at muling pagbabalik. Pero doon sa 10 na yun, isa lang yung nag-acknowledge ng goodness ng Lord. Sumaya lang sa blessing mo siya, nakalimutan na yung blessing. Saan tayo kasali? Sa isang nagbalik o sa siyang na nakalimutan ng blessing? Sometimes it happens to us. Habang ang dami-dami tama, ang dami-dami provision, ang dami-dami magagandang nangyayari. Our thank yous become just a slip of our tongue. Nagiging thank you, Lord, pero nawawala yung totoong gratitude. Because gratitude is a lifestyle. In every circumstances, maganda man o hindi, makikita mo, mapapasalamatan mo ang Panginoon sa maliliit o malalaking bagay. Amen. God is looking for a gratitude heart. Sana matagpuan yan sa iyo. Kaano ka nakapagpapasalamat sa Panginoon? Yung isang bumalik, sabi niya, nagbalik siyang sumisigaw ng papuri sa Diyos. Doon niya na-acknowledge si Jesus yun. Praise God! Praise God! Imagine, di ko alam kung gaano siya katayo. Pagpalagay na natin dito, mula bubuhay hanggang dito. Pakaya rin na nalakad nila. Sobrang lagi naman. Takbo siya. Jesus! Jesus! Salamat, Panginoon! Purihin ka, Diyos! Purihin ka, Diyos! Habang mapalapit na mapalapit siya at nagpatira pa sa paanan ng Panginoon. Hindi na siya sabihan ng Jesus! Praise you! Hindi lang ganun ginawa niya. Nagpatira pa. Ibig sabihin, in-honor niya yung pagiging Diyos ng Panginoon. Paano tayo nag-honor sa Lord natin? Oh, thank you, Lord. May bago akong iPhone. Ano na ba ngayon? iPhone 17, 19, 20. Kung ano man yung iPhone na yun. Thank you, Lord. Nakatapos ako sa thesis. Thank you, Lord. Nakanood ako ng ganito. Thank you, Lord. May pang-post na ako. Wow! Paano kung wala? Meron pa ba tayo ng thank you na yun sa puso natin? Don't make thank yous just a slip of our tongue.
hanggang dito. Ay, wala hanggang doon. Nagpatira pa at nagpasalamat. Alam niyo po, yung siyam na yon nakatanggap ng pagpapagaling physically. Pero yung isa, holistically, buong buo. Hindi lang physical, pinagaling siya ng Diyos, spiritually. Amen? Kapag nakita mo yung kadakilaan ng Panginoon sa ginagawa niya sa buhay mo, maganda man, sa maganda o sa hindi maganda, ibig sabihin lang yan, binuo ka na ng Panginoon. Amen? Ang mga taong nakakapagpatira pa, nakakapagpuri sa Panginoon, sa kabila ng mga pangit na nangyayari, yun yung mga taong lubos na binuo ng Diyos. And we want that. Yun ang gusto natin. Gusto natin buo na pagalingin ng Panginoon. Spiritually. Kahit gaano ka kaganda physically, kung ang espiritu natin, ang spiritual na buhay natin, sad-sad, mahihirapan tayo sa buhay. Kung ang dami mong mga tanong, ang dami mong ino-question, mahihirapan kang mabuo ang buhay spiritual mo. Kasi ang kailangan lang talaga lang natin madalas ay ang pagsunod, ang awa, at ang pagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen? Kung ikaw yung nakatanggap ng miracle sa Lord at bumalik, congratulations. Bumalik and you stayed. Natanggap mo yung awa ng Diyos, naligtas ka, ikaw ay bumalik at nanatili. Congratulations. Pakisabi sa katabi, congratulations. Gratitude matters to God. Ibig sabihin, pinangahalagaan ng Diyos ang ating pasasalamat, ang ating pag-glorify, ang ating pagpupuri sa Kanya. Amen. At hinahanap din ng Diyos sa Kanyang mga anak. Kapag tayo, ngayon linggo, bukas kaya, busy na naman, matatagpo ang kaya ng Panginoon sa ating yung pusong nagpapasalamat at nag-o-honor, nag-o-glorify sa Kanya. Kahit sobrang busy ka bukas, sa Tuesday, sa Wednesday, hanggang umabot ulit ng Sunday. Or hanggang dito. Minsan, nasa church na, nasa praise and worship na, wala pa tayong ginagawa. Our praises, our honor, yung pagtaas ng kamay, pagpalakpak, pagpatitira pa natin, nagpapakita po yan kung gaano ka nakatanggap ng kahabagan ng Diyos. Amen? Kung paano mo gustong pasalamatan ng Panginoon sa kabila ng lahat ng nangyayari. Sabi ng Panginoon doon sa huli, sa 19, Tagalog ko na po nung basahin. Tumayo ka na, tumuwi, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Amen? So yung faith, magkasama po yan. Gratitude and faith. Magkasama palagi yan. Yung pananampalataya natin ay kailangan napapalooban ng punong-punong pasasalamat at pag-honor sa Diyos na dakila. Amen? Sa ating Ama na lumikha, sa ating Ama na mahabagin, sa ating Ama na kayang gawin ang lahat para sa kabubuti ng kanyang anak. Amen? Happy Father's Day po pala. Gratitude is, next slide na July. Okay. Our life should be marked by frequent praises to God. Amen? Kailangan palagi. Next. Gratitude must be a lifestyle for us. Gawin natin to. Sa pag-isip mo sa umaga, imbis na mag-init ang ulo mo bukas kasi tatanghalin, gumising ang bata, ay may pasok! Gising na, may pasok bukas. Unahin, magpasalamat. Bago mag-init ang ulo, Lord, thank you.
sila. Thank you, Lord, kasi yung mga daliri ko po, nauunan ko makakagawa pa. Diba? It's maliliit na bagay lang. Pag naalala mo, ipagpasalamat ko na sa Diyos. Salamat kasi may nagpahiram ng ballpen sa akin. Kung hindi, makakapag-taste. Salamat, Lord, kasi 600 yung binigay ni Pastor Aiden kanina. Instead ni 500. Salamat sa Lord kasi nagkasabay-sabay po ang iyong kanina. Ayan. Gratitude deepens our relationship to God. Yes! Diba? Habang tayo nagpapasalamat, palapit ng palapit tayo sa Diyos. Amen? Habang ino-honor natin siya, habang pinakikita natin kung gaano siya kadakila sa buhay natin, lumalapit ng lumalapit ang Diyos sa puso natin. Amen? The closer we get to God, the more miracles na makikita natin. Masarap, no? We want miracles, but we should take God. We should live a life na punong-punong ng gratitude. Next. Gratitude is an affirmation of God's goodness in our lives. Yes. Amen? Kapag nakita mo sa bawat araw, sa bawat sandali ng buhay mo, papasalamat ka sa Panginoon. Pinakikita lang natin, na-acknowledge natin His goodness. Amen. Wala naman tayong kayang gawin. Lahat ng ito ay sa Diyos. Buhay natin ay sa Diyos. Imagine natin kung gaano ka-gracious ang Lord. Lord, buhay pa ako sa kabila ng nangyayari sa akin. Grabe talaga yung binibigay mo sa aking grasya. Buhay pa ako at pinapaundan mo pa buhay ko. Amen? Next, meron pa mag-like. In every situation, let us have an attitude of gratitude. Amen? Our gratitude matters to Him. Amen. So let us express gratitude to God. Maging katulad tayo ng isang bumalik. He worship, He adores our God, our Father, our Lord, ng buong buo at solidong-solidong pag-humble sa kanyang sarili upang ang ating Diyos ay mapasalamatan. Amen. Gawin natin buhay ang maging mapagpasalamat. Hallelujah. With that, yung Living Hope na lyrics. So sa akin po may iba pa kang isa. Sorry. Sige po. Ang liit pala niyan. Ang liit. Anong sabi ko dyan? Psalm 7:70, I will give thanks to the Lord because of His righteousness. I will sing the praises of the name of the Lord Most High. Psalm 91, I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell of all your wonderful deeds. Psalm 35:18, I will give you thanks in the great assembly. Among the throngs, I will praise you. Napakarami pong mga verses sa Bible kung paano ang pagpapasalamat natin ay mamutawid, paano ang pagpapasalamat natin ay makita at marinig ng Panginoon. Church, along the way. Along the way, God's mercy will meet you. Along the way, we need obedience. Along the way, gratitude matters. Doon sa lyrics po, bago po tayo mag-end, gusto ko pong nasa daw. Ang pag-asa po natin, along the way, ang pag-asa natin ay laging nandyan. Hindi natin pwedeng sabihin na wala na akong pag-asa. Kahit sabihin pa ng mundo o ng mga tao wala tayong pag-asa, ang Diyos ang may huling salita. Along the way, He will meet us. Sabi ko dito, how great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. Next. In desperation,
returned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadow of my soul. Thank you, Lord. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Tapos na ang lahat ginawa ng Panginoon. Next. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? Hindi natin kaya ipaliwanag o sukatin kung gaano ang grasya ng Lord sa atin. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. Inilagay ng Panginoon ang lahat. Ano man ang kasalanan natin, inayos ng Panginoon, pinatawad ng Lord. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Very last verse. Sige, tuloy tayo. Then came the morning that sealed the promise, your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Next. May dulo pa? Wala na. It's the last. Ito pong awitin na to. Masyado siya nabigay sa akin sa puso. Kung paano grabe yung pasasalamat sa Panginoon. He had done everything for us.